What's up mga ka-DIY? So sa video ito nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-repair ng ganitong problema ng electric fan. Nabali nga ito at basag ang rotating guide, gawa siguro ng pagkalaglag. Lumang modelo nga pala ito ng mga mini fan, kaya ang battery nga nito ang kadalasang nagiging problema. Lead acid nga yung battery nito at kadalasang mabilis masira. Kaya kung ganito yung battery ng electric fan nyo, ay paniguradong bagay sa inyo ang video ito. Naka-dual dynamo kasi ang ganitong klase ng mini fan. At dahil ganito nga ang setup ng mini fan na ito, ay malaking stress nga ito para sa battery. Oo nga pala, mamaya na natin pag-usapan yung tungkol dyan sa battery. Binaklas ko nga lang pala itong board niya para linisin. Nag-i-stack up na kasi yung mga pindutan niya, kaya nilangisan ko muna. Pinaghiwalay ko na nga rin muna to para hindi naman ako mahirapan sa pagkukuting-ting dito sa mga to. Matapos ko nga tong mabuo at may balik yung mga screw, ay tinabi ko na nga muna. Babaklasin ko na nga muna tong leg niya para mahanapan ko ng paraan kung paano ko ba to ibabalik sa dati. Basag-basag na nga ito, tapos may mga crack pa. Maganda sana kung merong na-order na ganito sa Shopee, kaso wala. Panigurado na naman nga na masusubok na naman ang pagiging madiskarte natin dito. Isa-isa ko na binaklas ang mga pyesa para magawan ko na nga ng plano. Planong matipid nga pero pulido. Malupit ang pagdi-DIY nga ang naiisip ko dito, at ang pinakamalupit sa lahat ay yung mga kalat nga lang sa tabi-tabi yung gagamitin ko. Sa punto nga ito ay pinunasan ko na isa-isa ang mga pyesa para nga malinis at matanggal na rin yung mga grasa. Oily glue nga pala yung ginamit ko dito para maibalik yung maliliit na parte ng plastic na nagkabasag-basag. Kailangan ko kasing maibalik to para makuha ko yung tamang level at maipatong ko yung dating plate na nabaklas dito. Medyo natagalan nga ako dito pero natapos ko naman. Isinunod ko na nga pala ito na bangalan ng napakalaki, at dahil wala nga akong makitang PVC pipe na kasing bilog nito, ay gumamit na lang ako ng takip ng ketchup. O diba, ang lupet. Ginamitan ko na nga lang pala ng liha to, tapos kinayas-kayas ko ng kutsilyo para lumapat sa bilog ng paglalagyan ko. Matapos ko nga ito mapakinis at may lapat, ay nilagyan ko na nga rin to ng oily glue para may salpak ko na sa paglalagyan nito. Dinoble ko na nga din sa ibabaw para siguradong matibay ang pagkakalagay. At dahil basag na nga yung dating pinagkakapitan ng screw nito, ay nagpalit na ako ng mas mahaba para mas malalim ang kapit. Makapal na plastic na nga pala yung ginawa kong spacer dito para mas lalong matibay. Nilagyan ko na nga rin pala ng matigas na kahoy yung gitna nito para hindi magkanda baklas yung mga idinikit ko. Kapag isinalpak ko na yung mahabang screw na ipinalit ko dito, yung kahoy din kasi ang magpapatibay dahil may mga bitak na rin ang paligid nito. Sa punto nga ito ay tinesting ko ng isalpak yung mga tornilyo para malaman ko kung maganda ba yung pagkakagawa ko at walang magiging problema. Matapos ko ngang makumpirmang matibay yung pagkakagawa ko, ay nilagyan ko na nga ito ng grasa sa ako binuo. Kung mapapansin nyo nga, ay literal na DIY nga lang yung ginamit ko dito at halos wala nga tayong ginastos kahit piso. Ganito nga yung mga gustong gusto kong ginagawa para makatipid yung may-ari at labor cost na lang yung sisingilin ko. Alam ko kasi yung pakiramdam pag medyo malaki yung babayaran mo pag nagpa-repair ka ng gamit na nasira. Kaya hanggat magagawa ng paraan at kung saan tayo makakatipid, ayun muna ang ginagawa ko. Sa punto nga ito ay tapos ko nang pagdugtungin yung mga wire na pinutol ko at kinakabit ko na nga din dito yung fan para may balik ko na lahat ng pyesa. Excited na nga rin kasi akong buuin to para may kabit ko na yung battery at matesting ko na. Hindi ko na nga rin pala ibabalik yung dati nitong battery dahil sira na rin ito at ayaw nang gumana. Lithium ion na nga pala yung pinalit kong battery dito para mas matibay at mas malakas. Ito nga pala ang pinaka-recommended kong battery para sa inyo. Bukod nga sa napakalakas nito, ay napakatibay pa nito. Kahit lubatin mo pa yan ng gusto, ay hindi yan basta-basta masisira. Ito kasi ang battery nakadisenyo para sa mga rechargeable na appliances at mga solar. Kaya kung interesado ka at gusto mong bumili ng ganito, ay ilalagay ko yung link sa comment section kung saan ito ma-order. Sa TikTok ko nga rin pala to na-order dahil mas mabilis ang shipping doon kumpara sa Shopee. At syempre, available na nga rin pala ito sa aking TikTok shop. O diba, hindi lang pang DIY ang mindset, nag-a-affiliate na rin. Kaya kung order kayo, damihan nyo para may kita naman ako. I hope na may panibago kayong natutunan sa video ito at nakatulong ito sa inyo. At kung ito ay nagustuhan nyo, ay pakishare nyo na rin. O paano? Hanggang dito na lang. Salamat sa panunod nyo. Hanggang sa muli. Ingat!